yung napasok sa trabaho ng walang padrino? Taas ang kamay. Napasok sa trabaho ng hindi kayo pinasok. O nag-apply lang kayo, nakakita kayo ng work. Sino? Taas ang kamay. Sino? Ate? Sino? Sino yung nakapasok sa trabaho ng walang padrino? Walang, ano? Sino naman yung nakapasok na may nagpasok sa trabaho? Ayan. Diba? Dami, no? So, our topic for today, brothers and sisters, is about favor. Diba? Kapag may nagpasok sa atin, nangungutangan tayo ng loob. No? At dito, sa Italy, no? Maging ako, no? Ako ay naipasok din sa trabaho dahil sa favor ng isang kaibigan. No? So, marami ang sabihin natin na gano'n. That's the way it is. Diba? No? Sino ba ang hindi nangangailangan ng favor dito? Pasang kamay. Diba lahat tayo nangangailangan ng favor? And, what is favor? Ano ba yung favor? Diba? So, brothers and sisters, ang sabi, favor is to endorse. No? To endorse or endorsement, to support, no? To assist. No? Meron pala tayo dyan. No? So, napakahalaga na meron tayong pabor. Diba? Pero pabor napakasarap ng may nahihingan lagi ng pabor at may nagbibigay ng pabor. At masarap din yung nakapagbibigay ng pabor. Baka naman kayo gusto nyo yung take lang ng take. Diba? Meron ba dito ng take lang ng take, ayaw mag-give? Kung ikaw ay nakakatanggap ng pabor, bigay ka din siyempre ng pabor. So, brothers and sisters, we will talk about a different kind of favor. At ito yung God's favor. At ito ang aim ng bawat isang mananampalataya. Na magkaroon tayo ng God's favor. So, brothers and sisters, let's all bow our heads and pray together. Hallelujah. Aming Diyos, ang namang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na nagpapasalamat kami sa isa na namang pagkakataon, pribileyo na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa nagdaang pag-iingat sa panibagong buhay na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin. Binangon nyo kami muli sa aming mga higaan. At ngayon, Panginoon, ay samahan nyo kami sa aming pakikinig. Buksan nyo po ang aming mga puso at isipan upang malaman namin, Panginoon, kung ano ang inyong gusto sa aming buhay, sa aming mga pagpapasya, at magamit namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Makita namin ang kahalagahan ng pabor, higit lalo lahat, Panginoon, higit lalo sa lahat, ang pabor nyo para sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng mga anak si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, when we talk about favor, minsan, natanong ko na ba sa inyong mga sarili na bakit ko ba kailangan maging Kristiyano? Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba tayo naglilingkod? Ano ba ang mapapala natin? So, brothers and sisters, when we talk about favor, and especially God's favor, ito po ang kaibahan ng pabor na binibigay ng mundo at ng binibigay ng Diyos. Amen? Nakikita niyo ba yung gusto kong i-explain dito? So, may kaibahan po, mga kapatid, ang pabor na ibinibigay ng Diyos at ang pabor na ibinibigay ng tao. Kanina tinanong ko kayo, meron ba dito yung mga nagbigyan ng pabor na ipasok sa trabaho? Maaaring sila ay nakatanggap din ng ganung pabor at binabalik lamang nila, no, yung favor na natanggap nila sa ibang tao. No? Pero when it comes doon sa pagiging mananampalataya natin, mga kapatid, hindi nyo ba ninanais na magkaroon lagi ng pabor ang Diyos
sa atin. Isipin niyo to, na every time you pray, no, lahat ng gagawin niyo maayos, no, at lahat ay parang according to your plan. Diba? Napakaganda nun. No? That's favor. Diba? Parang, ang smooth-smooth naman ang buhay mo, pre. No, sis, ang ganda-ganda naman, lahat okay, lahat according to plan. No, may pabor lagi na nabibigay. Diba? No, parang ganito lang yan eh. Parang yung mga anak natin, kung may kaya sa buhay, kung ilan sa atin ay may mga kaya sa buhay, lahat ng pangangailangan, lahat ng gusto ng ating mga anak ay naibibigay natin. No? Naibibigay natin lahat sa kanila. So, may pabor sila. Diba? Kuha nila yung favor mula sa ating mga magulang. What more, brothers and sisters, doon sa ating Diyos na nagbibigay ng pabor sa atin. So, did you know that we Christians are highly favored? Iniwala ba kayo? Na may advantage ang mga mananampalataya versus doon sa mga nasa mundo. Dahil kung wala, ito yung dapat natin i-develop as Christians. Kasi kung wala tayong kaibahan, mga kapatid, sa mga tao na nasa labas at tayong mga naniniwala sa Diyos, what's the difference? Ika nga nila, ano ba ang mapapala natin? Gusto niyo bang may mapala? Ha? Wala? Oh, diba lahat tayo, everything we do, gusto natin may bunga. May nakukuha tayong favor. At hindi naman sinasabi na magpunta ka sa church at gumawa ka ng mabuti ay yung favor lagi. Hindi po. At ito po yung isang kukunin natin sa buhay ni Joseph. Kilala niyo si Joseph? Sino si Joseph? Hindi yung asawa ni Mary. No. Si Joseph the Dreamer. Mas kilala siya sa Joseph the Dreamer. So brothers and sisters, even in the Old Testament times, favor was expressed. Favor was brought to the people of Israel. At lagi natin nakikita, sino ba ang favored people? Sino ba ang chosen people ng Diyos? Diba? Ang bayan ng Israel. And when you are chosen, you are favored. No? So, dito, makikita natin mga kapatid that the part of being chosen, pinipreamp lang natin yung message natin for next Sunday. Para may preparation tayo. Patuloy natin ipanalangin na hindi po uli ako ang makita niyo sa susunod na linggo na nakatayo sa inyong harapan. No? So, patuloy po natin na hingi ng God's favor for the church, na makarating si Bishop at dito sa atin. So, in the life of Joseph, I want you to see na merong ibinigay ang favor. May binigay na favor ang Diyos sa kanya. Kanina sinabi ko na everything is smooth, everything will be okay. Lahat ay naging maayos. But marami sa atin, sino ba yung hindi nakakakilala kay Joseph? Siguro konti lang sa inyo yung hindi nakakakilala. O marami sa atin naman ang nakakakilala. Nakita natin na ang buhay ni Joseph ay hindi naging madali. So, brothers and sisters, in the Bible, alam niyo ba yung unang-unang binigyan ng favor ng Diyos? Yung unang-unang makikita natin na sinabi sa Biblia na binigyan ng favor o God is favored. God found favor. Sino? It is Noah. So, hayaan niyo akong basahin yung doon sa Genesis chapter 6 verses 5 to 8. Ang sabi, when the Lord saw the wickedness of man was great on the earth. Diba? Ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Nakita kasi ng Diyos na wicked, masama
sabi dito, the Lord was sorry. The Lord was sorry that He had made man on the earth, and He was grieved. Pinagsisisihan niya, sorry. Ba't ko ba nagawa? Nilikha ko ang mga tao. No? In His heart, no? The Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, from the man to animals, to creeping things, and to birds of the sky, for I am sorry that I have made them. Pinagsisihan ng Diyos yung pagkakalang niya sa mga tao dahil nakita niya yung kasamaan. Verse 8, ito, but Noah found favor in the eyes of the Lord. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So, brothers and sisters, in the midst of the wickedness of man, God found favor in Noah. At ano yung nangyari? Diba? Sino lamang yung nakaligtas? Diba? Si Noah, ang kanyang pamilya. Ilan sila? Ilan sila? Ilan silang tao sa Noah's Ark? Ha? Anybody? Ha? Ilan? Ha? Wala pa akong narinig na tama eh. Eh, narinig ko na sa likod. 8. 8. Ito, 8. Okay. So, mga kapatid, to find favor in the eyes of the Lord, there is security and salvation. Amen? Nung nakita ng Diyos, in spite of the wickedness of man, nakita niya na may isa pang tao na mabuti ang kalooban. And He gave him favor. So brothers and sisters, as we look in the life of Joseph, hindi po naging madali ang buhay ni Joseph. Dito po sa buhay ni Joseph, na pinamagatan natin God's divine favor in the life of Joseph. Nung bata po si Joseph, alam niyo po ba na si Joseph po ang favorite son? Sa mga nakikita niyo sa mga video, sa mga story, paboritong anak. At ano yung binigay ni Jacob? Diba? Binigyan siya ng color. Sabi dito, very colored tunic. Yung tunic yung parang katumbas sa atin ngayon ito, parang bathrobe lang eh. Pero kung napapanood niyo yung mga sinaunang mga movies, yung sinaunang mga story about the time of Jesus Christ, yung tunic, yung mga ayun may color. At noong unang panahon, di ba, mahal po ang may kulay. Dahil siyempre, ewan ko kung paano ba na-invento ang jokos ko. No? Di ba? Ang alam lang natin noong unang panahon, yung mga purple. Di ba? Yung purple naman, yung kulay violet, ito ay ginagamit sa mga makaharlika. Di ba? Kaya nga yung mga bishop natin, naka-ubi sila. No? Kasi may significance yung ubi na yun, yung purple na color. So imagine during those difficult years in the ancient world, pag may kulay, mapalad kayo ngayon. Ang daling bumili ng kulay-pulang t-shirt, di ba? Kulay blue mga damit. Nung araw, hindi natin alam kung paano sila nagkukulay. So, when someone gave you a colored tunic, it costs, may halaga ito. At ganito yung ibinigay po ni Jacob binigay ni Jacob kay Joseph. So, sabihin mo na, pastor, may favoritism. Kaya tanong mo kayo mga magulang, may favoritism ba kayo? Minsan, madalas kong narinig yan, sabi niya, basta ako, mga pantay-pantay ko, mahal ko lahat yan. Maniniwala ako sa inyo, pag isa lang ang anak ko, yun, walang favoritism. Pero mga kapatid, aminin natin at sa hindi.
there's someone na anak natin na mas favor. Sabi natin, kunting-kunti, kayo 0.00001, pastor. No, nakakaangat sila ng konti. No? Aminin man natin sa inyo, totoo yan. No? Kasi ako nung isa pa lang yung anak ko, hindi ko napipin yung gano'n eh. Nung dalawa din ako, kakaroon ako ng konting ano. Pero sabi niya, konting-konti na. At hindi namang masama. Si Jesus Christ nga, may John the Beloved tayo, di ba? May mga favor, no? Siguro kung nagkaanak si Jesus Christ, hindi natin alam. So, may favor. Ang Diyos ka, may favor, di ba? No? So, meron yan, mga kapatid. At hindi yan masama. No? Ang pinapakita lang natin is the positive side of favor. No? Baka naman kasi sabihin nyo, masama, pastor, yung may favoritism. No? Kung igagalagin natin sa negative way, no? Lahat naman eh. No? Merong positive and negative side always, di ba? So, dito, pinakita lang natin na may favoritism. Imagine, no? Ilan yung anak ni Jacob. No? Diba? 12 tribes nga eh. Diba? Siyempre, meron siyang konting favoritism. Ang sabihin nyo naman, pastor, ang pagkakamali siguro ni Jacob, masyadong obvious na ipinakita yung favoritism niya. Diba? Minsan naman sa ating mga magulang, pwede nyo naman sa isip nyo na lang, di ba? Huwag nyo na ipakita kasi siyempre masasaktan naman yung anak mo na ang gusto mo ito naman paboritong anak talaga. Si kuya na lang, si ate na lang, si bunso na lang, di ba? Pero kung konting-konting lang, pinapakita ko lang kasi sa inyo yung naging favorite si Joseph. So, brothers and sisters, yung pagiging favor ni Joseph, no? Dito na papasok tayo ngayon sa naging negative. No? Sa sobrang pagiging favorite ni Joseph, nainggit ngayon yung mga kapatid. At alam nyo kasi, doon sa istorya, no? Kung mapapanood nyo sa mga Bible narration o doon sa mga videos na patungkol sa buhay ni Joseph, iba kasi si Joseph masyado siyang prangka. Sinasabi niya, darating ang araw na kayo, mga kapatid ko, luluhod kayo sa akin. Sabihin ba mo naman sa mga kapatid mo, sinong hindi magagalit? Diba? Kasi nga, diba, sabi niya, Joseph the dreamer, may vision kasi si Joseph. At maaari yung kanyang kabataan na napaprapasing niya na ito. No? Through his dreams, nakikita niya na ito. No? At nakikita niya, kwento niya, kasi nga siyempre, sa batang edad, innocent pa siya, parang iniisip niya na wala namang masama kung ikwento ko yung mga napapanaginipan ko sa mga kapatid ko. Kaso nga, nami-misinterpret siya. Diba? Nasasabihin na, kung nga, paborito ka lang tapos ganyan masasabihin mo sa amin, sino ka ba? Diba? So, ang nangyari, no? In spite of the favor na nangyari sa buhay ni Joseph, no? Na baliktad ito, no? At ang favored ay naging hardship. No? Pero mga kapatid, sa kabila po ng hardship, no? Ipinakita pa rin ng Diyos na He is favored. Imagine niyo ilan yung kapatid niya, ang dami. Nagkulayban siya, nagkampi-kampi na sila na talaga itong si Joseph, dapat dito, mawala na sa buhay natin yan. At ano yung nangyari? In Genesis chapter 37 verse 21, no? Ang sabi dito, but Reuben heard this and rescued him out of their hands and said, let us not take his life. Kasi nga, sa sobrang inis, nagkaisa na sila patayin si Joseph. Pero si Reuben, ang sabi niya, let us not take his life. Reuben further said to them, shed no blood. Throw him into this pit that it is in the wilderness, but do not lay hands on him. So, itapon na lang natin yan sa balon. No? Sabi niya, that he might rescue him out of their hands to restore him to his father. So mga kapatid,
favorite ka, naging hardship ngayon. Pero mga kapatid, sa kabila ng favor turn to hardship, nakita niyo pa rin ang pagkilos ng Diyos. No? Meron pa rin pumabor na kapatid. Diba? Na-experience niyo ba yun? Marami kayong magkakapatid. No? Una, pinagkaisahan ka, pero sa bandang huli, meron din kumampi sa'yo. Diba? Hindi po pwede mga kapatid na laging, kung bagsano, walang mag-favor sa atin. No? So, nakita natin dito, even in the midst of dito sa kaguluhan, sa confusion, God o Joseph found favor in the hands of Reuben. No? At kung hindi siguro dahil kay Reuben, napatay na ito si Joseph. No? So, mga kapatid, eto na. Diba? Alam niyo naman yung istorya. No? Tinapon siya, tapos may mga dumaan. No? Imbis na hayaan siya mamatay doon sa balon, ibininta siya, diba? Doon sa mga nagta-traveler. Yung mga traveler, yung mga... Noong araw kasi, uso yung mga ngalakal. Diba? Wala namang mga... sabihin natin sasakyan doon. Ang mga negosyante, nagpupunta sila from point A, point B, bayan-bayan, through camels, diba? Ta-travel silang gano'n. So, sabi niya, kaysa hayaan natin mamatay, gawin na lang natin pera ko. No? Binenta siya ngayon. No? Binenta siya ng kanyang mga kapatid. At doon sa kanyang buhay mga kapatid, di ba, alam naman natin naging tagapagsilbi siya. Di ba? At ano yung nangyari sa kanya doon sa bahay ni Potiphar? No? Di ba? Dahil pogi. Alam niyo ba si Joseph? No? Si Joseph ang isa sa pinaka-pogi sa Biblia. Sino pa yung pogi sa Biblia? Sige, ha? Saul. Sino pa? Ha? Si David, hindi siya, yung anak ni David. Ha? Yung. Si Absalom ang isa sa pinaka-pogi din. Yan. So, para alam niyo yung mga pogi sa Bible. Pastor, ano pinagsasabi ni Pastor? Pati mga pogi. Purong-puro kita nyo. So, brothers and sisters, inspired doon sa nangyari sa kanya. Binenta siya, naging tagapagsilbi siya. No? Biri mo, Pastor, di ba pabor yun na nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar? Ano yung masabi natin? Yung palay na yung lumalakad sa manok. Hindi pa ba niya tutukain? Di ba? Pero mga kapatid, dahil may banal na pagkatakot si Joseph, ano yung ginawa niya? Tinanggihan. Nagtatakbo siya. No, parang si Brother Salim. Biro na. Ewan ko kung may tinanggihan na si bro. Wala. No? Tinanggihan niya. Nagtatakbo siya palayo. No? At ito ngayon, no, ang nangyari, imbis na ikatuwa sana na nakita ng asawa ni Potiphar, banal na tao talaga to. Kalain mo ayaw niyang magtaksil dito sa kanyang master. Diba? Pero anong nangyari? Pinakulong siya. Kasi siguro, ang ganda-ganda. Sabi ko, ang ganda-ganda ko, tinanggihan mo yung beauty ko. Diba? Natatawa talaga si Brother Salim. Talagang may tinanggihan. Para talagang may tinanggihan. No? So, yung nakita natin doon mga kapatid, no? Minsan sasabihin natin mga kalalakihan, no, Pastor, tatanggihan mo ba yun? Diba? Pero nakita natin dito that Joseph is a man of God. At nagtatakbo siya away from sin. Diba? Ano yung makikita natin dito? Yung isa sa mga verses dito, kung babasahin natin, na ang sabi ni Joseph, ipinagkatiwala na mo sa akin lahat. Yung pamamahala sa bahay, pati ba naman itong asawa ng master ko, kumbaga sa tatanggapin mo pa. Diba? So, hindi po ginawa ni Joseph yun. At yun ang nangyari, kaya siya, nakulong. No? Dinanggihan niya yung beauty ng asawa ni Potiphar. Nakulong siya ngayon. No? So, brothers and sisters, where is the favor there?
Nasaan ang pabor ng Diyos? Di ba, dapat nun, nagtatakbo na nga siya palayo. Di ba, hindi na nga siya gumawa ng masama. Nasuklian pa yung kanyang kabutihan, yung kanyang honesty, yung dignity niya. Nasuklian pa ng imprisonment. Pinakulong pa siya. So, di ba, pero mga kapatid, that favor, no? Because of that favor, we saw God's purpose. So, doon sa istorya mga kapatid, no, kung babasahin natin, no, alam naman natin na paano ba nakatulong si Joseph. No? Nung nakulong siya, di ba, may nakilala siyang tagapagsilbi sa hari. Di ba? At alam niyo, meron po doon na marunong mag-interpret ng dreams. At yun na yung istorya, di ba? Nakatulong siya, no, para maiwasan ang mailigtas ang bayan para sa kanilang yung famine, di ba? So, brothers and sisters, ang sabi natin, Joseph needs machinery for the anointing to kick in. Minsan sa buhay natin mga kapatid, akala natin hindi tayo pinapaboran ng Diyos. Maraming mga nangyayari sa ating mga buhay na akala natin pinababayaan tayo ng Diyos. Pero mga kapatid, ginagamit lamang pala ito ng Diyos for something bigger. Imagine niyo kung hindi po nahulog, kung hindi po nangyari sa buhay ni Joseph, wala na pong 12 tribes. Wala, tapos na, ubos na sila, namatay na silang lahat sa gutom. Kung hindi dahil kay Joseph. So brothers and sisters, sometimes God's plan seems so unclear. Hindi natin makita kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin malaman, Lord, nananahimik ako sa Pilipinas, dinala niyo ako dito. Tapos, ang hirap pala dito. Ang ganda ng buhay ko doon sa atin. Pero mga kapatid, hindi natin alam, may naghihintay pala sa atin. God has a purpose sa ating mga buhay na mas maganda. At ito po yung nakita natin sa buhay ni Joseph. Na siya pala ang magiging instrumento ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Imagine, through one boy, na ipinamigay, ibinenta ng kanyang mga kapatid, nakulong ng mahabang panahon. Alam mo ba, yung story, hindi naman niya agad nakilala yung servidor Nakilala niya, nakalimutan na siya. At lumipas pa ang maraming panahon na ginugol niya sa kulungan, tapos naalala lang siya ulit. Imagine niyo yun. So, brothers and sisters, sometimes His plan is unknown to us. Pero, kailangan natin magpatuloy lang to seek His plans. Kaya nga, lagi natin tatandaan minsan, as we grow in faith, hindi naman po pinangako ng Diyos na laging maayos. Hindi po pinangako ng Diyos na sumunod ka sa akin, laging magandang buhay mo. Hindi niya po pinangako na laging may sunshine. The cause of discipleship, ano sabi ng Diyos? If anyone who wants to follow me, take up and carry his cross. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi po madaling sumunod sa Diyos. Ngunit, sa pagsunod po natin, sa patuloy po natin na pagsisiyasa, sa patuloy natin paglakad sa kalooban ng Diyos, makikita po natin na nangyari pala ito sa aking buhay dahil hindi mas malaking plano ng Diyos. At hindi pala ako pinabayaran. Buti na lang si ganito yung napangasawa ko. Buti na lang si ganito yung ibinigay sa akin ng Diyos. Tingnan niyo nga yung mga asawa niyo. Kaya yung mga mag-asawa, hindi nagtatabi. Pero totoo yan mga
Nagtatawa lang. Ano yung sabi ni Brother Aaron nung Thursday? Ano? No life. No wife. There's no life. There's no life without wife. Oh, no wife, no life. So, wala daw buhay pag walang asawa. Sabi babae. Oh, ayun. Pamilig sila talaga. Hinihintay ko lang mag-react. Pero hindi daw lahat. No? Kaya, every rule there's an exception. Exempted dun sa marriage. Okay. Pero, mga kapatid, as we go to this journey of our faith, no? Alam niyo, dapat habang tayo nagtatagal sa ating pananampalataya, lalo natin nare-realize that God has favored us dearly. Amen? Na habang tayo ay nagtatagal sa ating pananampalataya, lagi natin nakikita o nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagaman, mga kapatid, when it comes to our salvation, no, our salvation, pagdating sa favor, is unmerited. Anong sabi doon sa Ephesians 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and not of your works, not of yourselves. It is a gift." So, simply, grace is unmerited favor. Wala tayong pwedeng gawin, pwedeng ibigay sa Diyos, no, para suklian itong kanyang kahabagan, yung kanyang kagandahan sa atin dahil ito ay regalo. Pero sa ating mga buhay, mga kapatid, alam ko, mabigat ang buhay ngayon. Daming mga problema and yung anxiety and the stress level. Stress sa trabaho, stress sa mga amo, stress sa karsada. Marami tayong nakikita, madalas may mga accidents din. Yung mga tao, naging, agitado din. Pero, mga kapatid, napakalapit ng Diyos. And, if we realize, kung lagi natin alam na, I am highly favored dahil ako ay anak ng Diyos. Mabigat man ang mga pang-araw-araw natin ginagawa. But at the end of the day, mga kapatid, nakakauwi tayo ng bahay. Masarap pa rin naman ang ating kinakain. Hindi tayo nagugutom. Masaya tayo sa ating pamilya. At lagi natin iisipin na mas marami pa rin lagi ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat kaysa dun sa mga kulungan natin. So brothers and sisters, tandaan natin, you are now sons and daughters of God. You are highly favored. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.